Hello Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. This is your monthly reading for the month of February. So hindi ako gagawa ng all signs reading but element by element signs kasi medyo mahaba yung reading ko this time. Okay, medyo hahabain ko siya kaya ginawa ko na siyang by element. So anyway guys, takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat ng earth signs ay makaresonate dito. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers na mga earth signs, pwedeng kayo to at hindi sila earth signs. Take note guys, check your placement. Check your person's placement. Pwedeng zodiac sign ninyo or placement sign ninyo ang nandito. At hindi yung zodiac sign talaga yung sun sign ninyo. So, pwede ding check your other placement guys kasi baka makontinue doon yung reading ninyo. However, maka-resonate pa din kayo. So, let's start. I'm going to pull an Island Time Wellness Oracle card. Baliktarin ko lang to. For the situation, let's see. This is on your part. Luck. You need time. Takes time. In time cycles. Time to heal. Progress. So, you are in a healing process right now. Okay? But it takes time, meaning hindi madali para sa'yo ang paghihilom ng sugat. So, ano yung gustong sabihin ng person mo para sa'yo? So, this is for the earth signs. Okay? Taurus, Capricorn, Virgo. So, anong gustong sabihin ng person mo para sa inyo? Cross-watchers, pwedeng kayo to, okay? At hindi sila Capricorn, Virgo, Taurus. So many things reminds me of you. I wonder if you're happy without me. I can't stop thinking about you. I can't stop. Tama ba ako? Without. I can't smile pala yun. Sorry. I'm not into classic kasi. But anyway. Yung urong ko lang. So, itong person na to is said that madami siyang mga bagay na inaalala because feeling ko this person is missing you. Namimiss ka niya. Ito lang yung pinaka-main na nakita ko dito. Namimiss ka niya. So many things remind me of you. I wonder if you're happy without me. I can't stop thinking about you because I miss you so much. So, this person miss you. Feeling ko sa inyong dalawa dito is hindi madali ang pag-move on sa inyong dalawa. So, let's see. Let's start with the tarot card. Okay, so many things reminds me of you. Bakit niya nasabi to sa'yo? So many things reminds me of you. So many things reminds me of you. Bakit niya nasabi to sa'yo? Oh. This is so many things. Ang dami. Hindi siya nakakatulog talaga sa gabi sa kaisip sa'yo. Especially, iniisip niya yung pagmamahal mo sa kanya. This person still love you even. Iniisip niya sa'yo kung gaano ka talaga ka-caring sa kanya, gaano mo siya minahal, gaano mo siya nalagaan, gaano mo pinadama sa kanya yung totoong pagmamahal, gaano ka always there for this person. You are very much concerned, you are very much like sweet and kind person, always there.
Parang sobra mo siyang inalagaan and yun yung hindi niya nakakalimutan sa'yo. Hindi siya nakakatulog sa gabi sa kakaisip nito. I think merong option sa sitwasyon ninyong dalawa. Kaya nangyari to sa inyo. Hindi niya talaga ginusto yung pag-alis niya sa relasyon ninyong dalawa. Umalis siya para siguro wala na lang gulo. Or umalis muna siya to give space. Yeah. Umalis muna siya ng kalmado para walang gulo and to give you space to heal, of course. Pero andun pa din siya sa point na alam mo yung ginagawa ko, gagawin ko pa din kung ano yung gusto kong gawin. And yun ay kausapin ka pa din. Parang ado siya sa point na wala makakapagpigil sa akin kung ano man yung gusto kong gawin. But then the thing here is hindi siya nakakatulog sa gabi. Sobrang stress siya. Or nagkakaroon na siya ng anxiety thinking about you. But then the thing here is option. Hindi niya alam ang desisyon na gagawin niya dito. And you are already in a healing process. But para sa'yo din is hindi din to madali. It really takes time. Masakit sa'yo yung mga nangyari. So mahirap tanggapin yung mga nangyari. But this person really wanted to talk to you, or I think gagawa siya ng way para kausapin ka and offer you a second chance. Okay, para mag-ayos kayong dalawa. So ang naisip niya talaga dito yung mga sinabi ko sa'yo kanina. Yun yung hindi niya makalimutan talaga sa'yo. You might be dealing here with Cancer, Scorpio, Pisces, or you might have a Cancer, Scorpio, Pisces in your chart. Okay, so takes what resonates. Or you might be dealing with an Aries sign. Let's see. I wonder if you're happy. I wonder if you are happy without me. So, tignan natin. Bakit ito yung gusto niya sabihin sa'yo? I wonder if you are happy without me. Kasi hindi siya happy without you. So, this person really gusto niya talaga ng makipagbalikan sa'yo. Mahal ka pa rin talaga ng person na to. And hindi pa din siya naka-move on from you. Malungkot siya ngayon, kaya nga sa kalungkutan niya, nagwa-wonder siya kung happy ka na ba, and siya nalulungkot siya sa mga nangyari sa inyo. And this person is still will going to decide talaga. Parang feeling niya gusto niya pa din talaga na makipagbalikan sa'yo. And to proceed you towards goes together relationship. Parang yun yung gusto niya mangyari. Mag-move forward towards with you. But yet, dito sa point na to, ikaw, hindi ka naman din masaya. Kaya nga, hindi nga madali sa'yo yung hindi nga madali sa'yo yung moving on. But then, you are in a healing process. You take back your power now. Parang dinadahan-dahan mong ibalik yung power mo. Yung parang strength mo. Sa mga nangyari, you are rebuilding yourself right now. So, nagiging strong ka this time. I think this person really wanted to offer you a new beginning again. Yeah, this person is going to move forward towards with you again. And parang gusto niya bigyan ka ng justice about what happened, to be fair sa'yo and to give you the truth. Anything, to explain to you everything. You might be dealing with the Libra sign here. Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, so at babalik siya sa'yo. Parang I think this person will going to gain strength talaga. Maglalakas siya ng loob even if ayaw mo pa siyang tanggapin. Kasi hindi siya mapakali talaga sa kakaisip sa'yo. Kaya nga, I can't stop thinking about you. So, let's see about this.
So, I can't stop thinking about you. So, I always bumabalik-balik sa isipan ko yung kantang I can't smile without you. So, maybe there is a reason why. Pakinggan nyo yung lyrics ng kantang yun. Baka may purpose or may reason kung bakit pabalik-balik ko yun sa isipan ko. Might be meron yun something about your reading if naka-resonate kayo sa reading na to. So anyway, I can't stop thinking about you. This person is somehow, alam mo yung merong obsession. Yeah, obsession sa'yo. Jealousy kung may iba ka na ba or wala pa. Parang he wanted na kayo yung maging masaya and fulfilled actually. And this person is really waiting for a sign from you. Very much obsessed with you. Parang andun siya sa point na gusto niya talaga to be there. Pero let me see kung ano yung mga nangyari sa inyo. Bakit ang hirap maging ganito. Might be feeling ko because of you have decided na mag-move on na and ayoko na. Something like that. You might have a Libra in your chart. Check your placement. Libra or Taurus. Yeah, you might be the Taurus one. So, kasi earth sign to. Baka kay Taurus din to. Okay, so, check your placement, guys. Three of Pentacles, I can see parang you are already parang God having some effort talaga na mag-move on na talaga. To focus on yourself, to rebuild yourself, to see some parang paano ka mag-reach, paano mo i-reach yung goals mo sa buhay mo, paano ka makapag-move on. Doon ka na nagfo-focus and yun na yung effort mo doon ka na nag-e-effort talaga. Kasi nga, kaya nga it takes time kasi hindi madali para sa'yo. Kasi minsan mo din pinangarap na magkaroon kayo ng new beginning or mag-offer siya sa'yo ng victory. Kasi nga, sobra kayo nagmahalan talaga recently or before. Sobra talaga kayo nagmahalan. And unexpectedly, nangyari to sa inyong nagkaroon ng trap in a situation, naipit sa sitwasyon, may mga, feeling mo parang ipit na ipit ka sa relasyong ito and you just really wanted to have some freedom. So, hindi madali itong desisyon na ginawa mo. Hindi talaga siya madali. Pero ginawa mo to dahil gusto mo na talaga ng changes sa buhay mo. So, I want to make this reading clear before ako pupunta sa point na anyway guys, you might be dealing with the Capricorn sign as well, or this is you, Capricorn. Before tayo pupunta sa ano yung kailangan nyong malaman, let's see what happened. Ano nangyari sa relationship ninyo? Bakit naging ganito kayo? Bakit parang ang hirap magbalikan? And even if itong person na to gagawa siya ng way para kausapin ka at balikan ka, bakit parang ang hirap gawin? Or hindi naman sa mahirap pero parang hindi niya pa ginagawa. What happened? Okay. So, unexpectedly pala ito na nangyari sa inyo. Itong person na to, andun siya sa point na biglang naging cold yung relasyon ninyo. Because this person na naging confused siya sa relasyon na meron kayo. Siguro na meron talagang other option na nangyari dito. Okay, sobra kayong nagmahalan talaga ng taong ito. Like you feel parang both of you are soulmate. You feel na parang kayo na talaga yung itinadhana sa isa't isa. Happy kayo biglaan to na nangyari sa inyo, itong coldness na relationship na to.
Okay, I can see na merong confusion. It's either sa part mo or sa person mo about moving forward to someone in the past. Kung kanino talaga siya mag-offer ng victory. Andun siya sa point na meron pa siya, binitawan niya na ata to, pero hindi pa totally officially, parang ganun. Hindi pa siya officially na bitaw na talaga. So, ibig sabihin, baka meron pang chance na magkabalikan pa, magkaayos pa. So, nawala yung hope mo sa relasyon ninyo. Kaya dahan-dahan na naging cold yung relasyon ninyong dalawa. Unexpectedly. Pero yung person mo naman, nagpo-focus naman siya sa'yo. Siguro nawalan lang talaga yung gana mo. Dahil parang feeling mo, ang hirap magdesisyon sa part niya. Pero yan, nakikita ko naman yung effort niya. It's just that ikaw yung umalis dito emotionally, could be. You gave this person a silent treatment. And then, parang bigla sa point na nakarealize ka na kailangan ko na mag-move on. Parang wala akong nakikitang kinabukasan sa relasyon na to, and parang medyo para sa akin unfair, and I just really wanted to enjoy my life and wanted to have my freedom again, kasi kaysa sa dahan-dahan tayong mawawasak, magkakasakitan lang tayong dalawa. Feeling ko you gave this person a silent treatment. Ikaw yung umalis kalmado sa sitwasyon na to, para maging fair ka sa mga katotohanan dito, sa mga nangyayari from your person side. But I think here, andun sa point na hindi ka inosente sa mga nangyayari. But unexpectedly na nangyari siguro that bigla ang naging active or bigla ang gumalaw yung past niya and medyo naging active. Unexpected, hindi mo yun expect na akala mo wala na talaga. So, kaya ganun yung nangyari sa inyo. And para sa'yo, ayaw mo yung maging unfair ka. Ayaw mong something na gusto mo ikaw lang yung priority. Ikaw lang yung iniisip. Sa'yo lang mag-focus or sa magiging family ninyo. Ayaw mo yung meron pa siyang iniisip na iba. Kaya nagpatuloy ka talaga mag-move on. And para sa kanya, yun doon siya nahihirapan kasi you put boundaries sa relasyon ninyo. Doon siya nahihirapan pumasok para balikan ka. So, ano yung kailangan mong malaman sa reading na to? I saw Aries, Sagittarius, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Feeling ko talaga merong hindi pagkakaunawaan or darating yung point na kung ano yung kailangan mong malaman, hindi na talaga sila okay, might be ng ex niya. And they are always sila siguro ganito, nag-aaway talaga sila. And they are not really okay. And siguro nung time na umalis ka, lalo silang nagkagulo talaga nung time na umalis ka. Kasi this person really wanted to move forward towards with you. But yet because of this, umalis ka. Para maging patas na lang talaga. Para ibigay mo na lang yung freedom sa kanila. So, naging practical ka talaga dito. Taurus, Virgo, Capricorn. Naging practical ka talaga dito dahil ayaw mo yung point na maging option ka lang sa sitwasyon, or ayaw mo dumating sa point na isa ka lang sa choices.
gusto mo nga ikaw yung ipa-prioritize dito. Okay, so might be merong Libra sa chart mo. Check your placement. You wanted, kasi parang feeling ko, parang ginawa mo talaga yung best mo eh. Pinakita mo talaga sa kanya yung pagmamahal mo. Lahat. And ginawa mo yung best mo. Nag-effort ka talaga para tumagal kayo. However, para nga maging ano talaga kayo. Kayo na talaga. You know, I can sense the Virgo sign here. Yeah, Virgo, Taurus, Capricorn, Earth signs. Kasi, especially kay Virgo, kasi pagdating sa pagmamahal, si Virgo kasi gusto niya talaga yung perfect na relasyon, yung meron na tayo nakikitang future together, going to our goals together, whatever we are doing individually, at least meron na tayong goal, perfect na yung goal natin towards marriage, and then ito yung nangyari. So, parang ito yung pinaghandaan mo eh, dahil gusto mo talaga na magkaroon kayo ng long term or kayo na yung magkatuluyan. The perfect relationship. Perfectionist kasi si Virgo in terms of relationship. Then, suddenly nalaman mo that this person cheated on you. You felt cheated, of course. Even if this is an ex, you felt cheated kasi naging active to eh. I don't know if nagkaroon sila ng communication or pumigil ba to or anything. Something like that. You felt na parang nagkaroon sila ng new beginning na hindi niya sinabi sa'yo. And nagkaroon siya ng intuition. Nagkaroon ka ng intuition about this until sa nag-gathered ka ng information, nalaman mo. And then you gave this person a silent treatment after that. After na medyo nagkaroon kayo ng a little bit of arguments talaga. You know, parang nakaramdam ka na nakawalan ng pag-asa, kaya you walk away here. You gave this person silent treatment. Might be you ghosted this person and just wanted to have your freedom, and parang para sa'yo wala na, hiwalay na tayo kasi gusto ko na lang talaga mag-move on, pero hindi madali sa'yo yun. Virgo sign is here. Yeah, there is really a silent treatment na nangyari dito from the earth signs. Kasi parang para sa'yo, hindi totoo yung pagmamahal na inalay mo sa akin. Parang feeling ko dito, alam na niya yung rules and regulation ng isang earth signs, you know? Sinabi mo na sa kanya, maging open ka sa akin, maging ganito tayo, ito yung gusto kong mangyari sa future ninyo. You know, earth signs talaga. Ganun ng mga earth signs eh. Then biglaan, kasi unexpectedly eh, biglaan merong kumbaga sa natulog na vulkan, biglang nag-erupt, biglang naging active yung ex na yon, and parang siguro nagkaroon sila ng communication, nalaman mo na andun pa pala or anything, ano man yung sinabi dito. So, para sa iyo kasi, para sa person na yon, sa person mo is, wala na talaga sila. Like, palagi sila nag-aaway and hindi na talaga sila okay. Hindi na sila okay. Kaya nga willing na talaga siya sa'yo. But then, the thing here is, baka nag-aaway sila and iba yung dating from ex to you. So, hindi to easy sa'yo. Kaya nga it takes time cycle, it needs to heal. You're in healing process and need time for you. Pero parang you show this person a practicality na kaya ko mabuhay nang wala ka. So ito yung kailangan mong malaman, that they are really not okay. Baka hindi mo alam, bigla ka na lang nag-silent treatment nang hindi mo alam kung ano talagang katotohanan sa kanilang dalawa ng ex niya. They are not really okay. And willing na talaga siya to move forward towards with you. It's just that kaya lang, willing ka na din mag-move on. But let's see for the outcome of this. Meron ba kayang pagbabalikan ang mangyayari? Taurus is here already. Aries, Sagittarius, Leo is also here.
Earth signs will always be earth signs. Lalaban talaga si earth signs sa katotohanan na alam nila or sa mga nalalaman nila kung ano yung paniniwala ng earth signs. Yun na yun. Hindi mo talaga sila mababaligtad, mapapaniwala ng basta-basta without any parang provement talaga, you know. So eto na nga yun. If ito yung magiging outcome, if this person will really totally do an action na bumalik sa'yo, pag-usapan na magkabalikan kayo, is kaya hindi na nga siya nakatulog sa kakaisip sa'yo, mag-aaway at mag-aaway lang kayo. At itong pag-aaway na to, nakakapagod lang talaga to. If you or your person will going to offer you a new beginning, it's really like parang needs a lot of effort talaga. It needs a lot of, kumbaga, ano tawag doon? Papers to sign, you know? To prove na hindi totoo o yung mga paniniwala nila tungkol sa'yo. To prove na wala na talaga. Kasi yung Ace of Pentacles, this could be a new beginning, but hindi to madali para matupad to, you know. Hindi siya madali, kailangan ng sinag ng araw, kailangan alagaan, kailangan pakainin, kailangan taniman ng didiligan ng maayos, kailangan alagaan bago magkaroon talaga ng bunga, ng magandang bunga, bago siya maging magandang puno, magandang mamulaklak, bago magkaroon ng new beginning. So, it takes a lot of effort. Parang merong kontrata na kailangan talaga pirmahin na hindi mo talaga ginawa to, and ipoprove mo sa akin na hindi mo talaga ginawa to, kasi hindi ako basta-basta na maniniwala sa'yo this time, because ready na din ako to end the cycle, to have a changes in my life. Parang through this, magkakaroon kayo ng pag-aaway, mabibigatan ka lang mabibigatan ka lang sa problema, even maiipit lang din yung sitwasyon. Even this person will going to offer you a new beginning, to give you the clarity sa mga blurry situation, sa mga questions na kailangan sagutin, isasagot niya sa'yo para magkaroon ng clarity sa'yo, para maging happy ulit kayo, to offer you your goals together, promises, and mabalik kayo sa dati. Feeling ko, ito yung mga gagawin ng person mo to prove you na totoo talaga siya. Yet, parang mabigat to sa kanya. Hindi madali to sa kanya, pero gagawin niya to para sa'yo, kasi he or she will going to take the leap of faith towards a new beginning with you. Bakit it takes time, need time, cycles to heal and progress? Kasi para sa'yo hindi din madali itong sitwasyon na to, dahil gustuhin mo man din gusto mo din na magkaroon kayo ng new beginning na dalawa. So for the outcome of this, if papasa siya sa mga papagawa mo sa kanya, sa kontrata na pinirmahan niya sa'yo, there is really a good news na mangyayari at the end of this reading, or in the near future, or in the future, because you will still going to take the leap of faith towards a new beginning of this reading. Tama ba? Of this person pala. Sana hindi lang siya mapagod na suyuin ka balik at papaniwalaan ka na lahat ng mga sa tingin mo na tama ka is mali. Yun. So I will going to pull an oracle card for this. So I can see in this reading, kailangan dito is heart to heart talk. Ang kailangan sa inyo dito. Trust as well. Trust din, kailangan talaga, kulang sa tiwala, or kailangan magtiwala, and also heart to heart talk.
mag-usap kayong dalawa. So trust, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. So it really needs a trust, and I think of course the conversation para maayos kayong dalawa. Kasi kung hindi, kung magulo kayo, palagi kayo nag-aaway, nagbabangayan at hindi nagkakaunawaan, dahil sa hindi din kayo nag-uusap ng maayos at isa pa nawala na yung tiwala, is wala din mangyayari sa inyong dalawa. Yun. So that is my reading for you guys. Thank you and God bless.